Tita L. Good evening po sa inyo at sa lahat ng mga listeners and streamer ng Shoutout. Ako po si Mikay, 28 years old, from Bulacan. Sumulat po ako sa inyo para sana sa kahit kaunting advice po, mabigyan nyo ako on how I should make it up sa ex ko. Ngayon pa lang po, ina-advance ko na. Ako ang may problema. That's why I'm here, para sana magpalakas na rin ang loob ko na gawin kung ano man yung the best na pwede kong gawin, tita. Bale, matagal na po kaming hiwalay ng ex-boyfriend ko. 9 months na mula nun. Wala po akong nagustuhan na iba, and ayoko pa rin naman dahil siya pa rin ang gusto ko. Siya lang, tita, ang gusto ko. Naghiwalay po kasi kami dahil napagod na raw siya sa akin. Aaminin ko po, medyo naging careless ako throughout our 2-year relationship. Sa tuwing mansari po namin, ako yung nakakalimot. Sa tuwing may lakad kami, kung sino pa yung babae, naku, ako pa po yung nakakatulog. Ayun, hindi natutuloy ang lakad namin. Even his calls, palagi kong namimiss. Late ko nang nakikita at pagtatawagan ko na siya, useless na dahil napunta na ang oras niya sa iba niyang ginagawa. Sa 1 year and 6 months namin, sabi niya, naramdaman niyang hindi siya importante dahil mas nauuna ko o nauuna ko pa yung mga kaibigan ko at mga katrabaho. At siya naman, parang nakakaligtaan ko na raw na may damdamin din o feelings naman siya. Even I didn't realize that time na ganun ko na pala siya nane-neglect. Siya pa rin yung nagpapasensya at nagko-compromise. Na-realize ko lang lahat nung nakipaghiwalay na po siya sa akin. Parang nag-flashback lahat ng alaala nung gabi na wala na siya. Wala nang text, wala na ring calls. Pero Tita L, wala akong ibang minahal kung hindi siya. At hanggang ngayon, mahal ko pa rin po siya. Di ako makatulog, hindi rin po ako mapakali. Pinagsisisihan kong lahat. Lahat. Gusto ko pong bumawi sa kanya pero wala sa akin yung bola ng desisyon. So please, Tita L, how do I win him back? Kahit paunti-unti lang. Those things na pwede kong gawin nang hindi niya mararamdamang pinipilit ko siya o pinipressure. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Nagmamahal, Mikay. Mikay, unang-una, ang haba ng hair mo, Day. Mula dito sa booth namin hanggang Cebu, tumawid ng dagat, ang haba. Pangalawang tanong, unang comment yun. Pangalawa at unang tanong, anong pangalan ng ex mo? Jack? Kasi parang naka-jackpot ka sa kanya, Day. Yung halos lahat ng babaeng sumusulat dito, ang problema yung mga jowa nila kasi na number 2, may iba, o pinipili, mama's boy, mga ganon. Pero sa'yo, kakaiba yung problema mo, In fairness, mahal na mahal ka ng
boyfriend mo. Bihira yan. Para ka talaga naka-jackpot. Kaya lang, anong nangyari? What happened, Vela? Okay. Moving forward. Minsan talaga, nare-realize lang natin ang kahalagahan ng isang bagay o ng isang tao kapag wala na siya. Or kapag wala na to sa poder natin, sa piling natin, di ba? But the good part is, hindi naman siya pumanaw. Buhay pa naman ang ex mo. I-celebrate natin yan, buhay pa siya. And, hopefully, hindi pa siya nakakahanap ng iba. How can you make it up to him? Nasubukan mo na bang mag-sorry? Did you try to reach out to him? Kasi it's been 9 months, sabi mo nga, after nung breakup. At walang ibang laman ang puso at isipan mo kung hindi siya lang. Tama? Siguro dahil 7 na buwan na rin lang naman. Baka ikaw naman kaya ang mag-effort. Since parang ikaw talagang main character sa buhay niya. Eh di ikaw naman ang mag-effort sa kanya ngayon. Bumawi ka. Siguro naman alam mo kung saan nakatira to. Diba? Jowa mo 2 years. Puntahan mo sa bahay, pagluto mo ng kanyang paboritong ulam. O hindi ba? Suyu-suyuin mo, pati nanay. Pati tatay, mga kapatid, suyuin mo. Tapos kapag kumakain na kayo, sabihin mo ako nagluto niyan. Pwedeng panoorin kitang kumain. Diba? O pag kumakain na siya, kausapin mo na lang siya. Sabihin mo, peace offering ko yan sa'yo. Sana kahit papano, kahit hindi na masyadong maibalik yung dati. Gusto ko lang sana na magsimula tayo ulit bilang magkaibigan. Sana may katutunguhan din yung pagiging magkaibigan natin sa magkaibigan ulit. Pero hindi kita pine-pressure, hindi kita pinipilit. Alam ko marami akong pagkakamali sa'yo at alam ko na yung oras, madalas yung hindi ko na ibibigay sa'yo. And for that, I really apologize. And please, kapag nagsusorry ka naman, make sure you mean it, ha? Yung hindi ka na uulit talaga, baka mamaya napagbigyan ka, sayang ka na naman, nawala ka na naman ng oras. Diba? Kapag ang isang tao, para sa lahat to, kapag ang isang tao ay nag-apologize o nagsabi ng sorry, hindi lang po yan basta salita na sinasambit. Ang sorry, dapat may kasamang aksyon, hindi lang basta sinabi. May kaakibat yan na aksyon, na kung ano man ang ikinasama ng loob niya o galit niya sa'yo, kung ano man ang dahilan na yon, hindi mo na yon uulitin ulit. Kausapin mo siya na sana mabigyan ka niya ng chance para mapatunayan sa kanya na hindi mo na yon ulit gagawin. Na from now on, mas bibigyan na kita ng prioridad, which is talaga naman dapat. 'Di ba? Prioridad at panahon. Kasi Mars, grabe Mikay, yung ginawa ng jowa mo sa'yo. Literal. Ikaw ang sentro ng mundo niya. Unfortunately, hindi ka naging ganun sa kanya. Pero alam mo yung isa pang analysis ko. Sa relasyon niyong dalawa, I feel that mas mahal ka niya kaysa sa ikaw, mahal mo siya. Ngayon na na-realize mo that you can't live without this guy, then baka kailangan pantayan mo o higitan mo yung pagmamahal niya para sa'yo. Sana magkabalikan kayo. Okay?